Yay! Patrabaho. Zoom, 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 zoom. Formula Grand Prix, Yan. Singapore, F1, F1 ah. investments. Di ba? Mag-agree ka ba sa sinabi ni First Yan. Lady? Hanggang Na, dito na lang ako, pare. napaka-importante na manood ng F1 dahil nakakamit ka ng napakaraming importanteng tao at napag-uusapan nyo mga importanteng bagay, di ba? Correct. Ikaw ba ay nag-agree dyan? O, ako naman ang magtatanong sa'yo dahil yan tatanong mo sa akin eh. Ayaw mo mapahamak, loko ka. Carl Llamas. Okay, let's talk about this kasi I'm working on a number of pieces, no? So about ito yung napapansin ko, no? Na in fairness dahil kay Marcos Jr., medyo ayaw sabihin na mabango tayo, para at least nawala yung medyo may deodorant doon sa mga nangyaring barangay tatay style geopolitics. But the reality is this: commercial diplomacy, lampas sa $80 billion sabi ng DTI na nakuha ng pledges, soft pledge daw last year, this year, hard pledge na daw. Ngayon ko lang narinig yan na medyo lumalambot at tumitigas pala mga pledges. But that sounds wrong. But ito yun. Pag tinignan mo yung datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, guess what? Bumaba pa yung FDI ng lampas na 30% since last year. So I'm having a hard time because of course, nakikinan natin FDI, it takes time, etc. Pero kung sobrang impress na impress ang investment community dito sa bagong administration, bagong logo, then why is our FDI actually going down rather than going up, no? Over the past year. So sabi ng DTI, 83 trillion pesos pledges. Sabi naman ng BSP, bumaba pa yung FDI over the past year. So, what's going on here? May kulang ba sa ginagawa ng DTI? Kulang ba sa follow-through? Or baka naman we're overestimating itong value ng meeting social people? Kasi bolero mga social na tao. Alam mo naman tayo, social climber, na-meet natin social na tao, boka-boka. Maboka din naman mga mayayaman. Akala niyo maboka lang yung mga katulad namin. Mas maboka sila. Ako nga nabobokaan ako ng mga mayayaman. Sabi ko, nako, naloko mga ito. Mayroon na akong support. You know, dinidribble lang pala ako ng mga walang yan. So, baka ganun lang nangyayari. Dinidribble lang tayo dun sa mga social events. Hello, beso. Pero wala soft pledge na lang daw na naging hard. Baka lumambot ulit. I mean, like, what's going on, Ronald? Well, nangyari na yan nung nakaraang gobyerno kay Duterte. Sabi niya, may commitment ang China ng $25 billion. No? Ayan, napaka-pro-China pa niyan, ha? Napaka-pro-China pa niyan, ha? Di ba? Siya nga nagsabi na okay lang maging probinsya tayo ng China. So napaka-pro-China. Magkano ang pumasok? Diyan sa 25 billion? Less than $1 billion. Diba? So, ibig sabihin talagang medyo... Ronald, kakat kita. Kasi itong calculation ko doon, di ba, in-offer kay BBM 22.8. So, ang kutob ko, yung 1 billion na yung binawasan, yun lang yung pumasok. Tapos, ni-repackage lang nila, binigay nila kay BBM. Hindi, kasama to sa 22.8, yung dalawang bridge sa Intramuros na matagal nang tapos. Na-repackage yung repackage. Oo nga, na-repackage lang. Tapos na yun, ha? Several years nang tapos. Kasama pa doon sa 22.8 billion. Udol is the game. Pwede mo kasabihin na ulitin mo lang yung mga MOU ng previous government sa gobyernong ito. Pero ito tapos na Kaya medyo sobrang pa naman yon, sobrang propaganda naman, no? Pero tendency ng gobyerno maniwala sa sariling propaganda. Partly dahil gusto nilang sabihin sa mamamayan na nagde-deliver sila ng beef, no? Nagde-deliver sila ng beef, or in this case nagde-deliver ng bigas, no? Para dahil gusto mo maging 20 pesos, no? So nagde-deliver ka ng goods, no? 'Yun ang gusto mo. Ang problema kung ikaw mismo naniniwala na itong 83 billion ay papasok. Dollars to. 83 billion. Yun yung medyo fatal, no? Kung ikaw mismo naniniwala, no? Alam ko may mga, ito, anecdotal sa mga nakausap ko, may mga nagrereklamo na kasama sa trip na naaasar doon sa ibang cabinet secretary ng presidente na pinapagod yung presidente sa kakapirma ng napakawalang kwentang mga MOU. Performative. Parang alam ko sa secretary na letter D yung first department of... May mga nagagalit May nagagalit. Paano? Napapagod yung presidente, walang kwenta naman yung pinipirmahan. Alam naman ng lahat na dito ay just rehash.
Alam naman ng lahat, ito ay just MOU. No? Ngayon, yung tanong mo, bakit? No? Ano ba talaga ang nangyayari? Very basic naman di ba? Comparative advantage, comparative advantage, comparative advantage. Bakit tayo nalampasan ng Vietnam? May surplus sila sa energy. Di ba? Affordable yung kanilang electricity. Kaya magandang pumasok ang mga manufacturing, lalo na yung umaalis sa China. Ikalawa, predictable ang corruption. Di ba? Hindi natin sinasabing walang corruption sa Vietnam. Pero kayang i-predict na 5% yan. Yung Kasi corruption, ilagay natin sa cost of doing business. Kasi one party, lang. Sa Pilipinas, hindi mo alam Di ba yung naranasan natin kay Napoles? Ang daming ghost projects. Ibig sabihin walang limit. Sky is the limit. Yung corruption sa ating bansa, di ba? Yung mga kartel, no? Ikatlo, education. Dati, isa tayo sa pinakamataas ang comparative advantage sa education. Kaya gustong-gusto ang ating mga OFW. Ngayon, pag ilan tayo? No? In terms of learning poverty, isa tayo sa pinakamataas. Bakit pupunta rito? Di ba? Kung yung ating labor force ay nagdi-deteriorate yung educational skill set, no? So, etc., etc., etc. So, comparative advantage. Hindi ako magugulat kung lalampasan tayo ng Cambodia in 3 years. No? Dahil nag-aayos din sila, no? Nakita nila yung value ng Vietnam na tumataas, no? Tapos kaya nag-a-adjust sila lalo na sa education. Lalo na sa education, no? Yun yung kwan. Sa atin, no? Pag pinag-usapan ng DepEd, pag pinag-usapan ng educational policy ng ating bansa, anong naiisip mo, Richard? ROTC, 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 no? Well, sa Yun yung intelligence fund, confidential fund. Nasaan yung sustansya ng ating educational system? Ngayon, meron kang K-12. Ano? K-10. K-10? Di ba K-12 yun? K-pop. K-pop. Di ba? Yung K-pop. KPS-10. Meron kang mga laptops para sa mga guro na overpriced ng more than double. Tapos overpriced na nga, hindi pa na-deliver sa mga guro. Binibenta na ngayon sa Cebu. Binibenta na ngayon sa Cotabato. MacBook Air ba yan? Yung bagong MacBook Air ba yung presyo? MacBook Air 15 inches. Yan, binibenta na. Magkano? 7,000, 8,000. No, binili natin magkano? 60,000. Ngayon binibenta. No, parang scrap metal. No, so ano yan? Saan galing yan? DepEd. Kilo-kilo. Meron bang nakulong? Meron ba nahuli? No? Isang bahagi lang yan ng corruption sa DepEd. No? Bahagi ng corruption diyan yung mga libro. No? Yung mga libro. No? So, marami tayong kailangan ayusin. Tapos nape-preoccupy tayo sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Na ano lang, performative. Yun nga yung point ko, Sir Ronald, no? I mean, I do believe in commercial diplomacy, no? At kunyari, sa Vietnam, minamaximize nila yung kanilang strategic importance dahil nga doon sa balancing sa China. So nung pumunta si Biden, kasama din niya yung mga executives from Boeing, Intel, all sorts of semiconductor companies. So hindi lang sila hanggang security lang. In fact, yung Vietnam nga, dinidribble lang nila yung mga Amerikano kasi ayaw rin nila maki-align sa US against China fully, may sariling laro. Pero ako, Ronald, mas believe pa ako sa Indonesia because ang Indonesia katulad natin, no? Medyo sabog, ang daming isla, 18,000 yung sa kanila, almost 3 times sa atin. And then democracy din sila na very problematic, to put it nicely, no? And yet, tignan mo ito si Jokowi, no? Pupunta siya sa Texas, pupunta siya sa Tesla, mimit niya si Elon Musk, i-follow up pa niya kay Elon Musk. Ano, yung lithium, sa atin ba yung Tesla? Kung binilagay sa Thailand, magali. Alam mo yung ganon? Tapos pupunta siya sa China. I don't know, mimit niya si Jack Ma. Hoy, dalhin mo dito. So, and then aggressive siya sa mga foreign investors na mining. Dapat i-process niya dito. So for me, mas feeling ko relatable pa sa atin yung Indonesia kasi mas similar sa atin na bansa, archipelagic, Southeast Asian, yung ugali. Kasi Vietnam, medyo malayo na sa atin. Continental, medyo communist, size. Parang kahit yung Indonesia level lang sanang gawin natin, medyo kahit Jokowi level lang. Ako, for me, to be honest, if you were to ask me, feeling ko we really need someone like Jokowi sa Pilipinas. Hindi yung next level, Obama, articulate,
yung mga Ivy League. No. But someone na medyo practical, maayos mag-isip, and hindi authoritarian, no? Katulad ni Jokowi, no? Not necessarily liberal, but at least not authoritarian fully. So, Tama yun. wala eh. So, sana dun sa Formula 1, kasi mag-Formula 1, punta ka sa Tesla company, patest yung mga kotse ni Elon Musk. Gusto naman ni BBM yan, di ba? Yung mga fast cars. Ay, ang bilis na acceleration. Yung mga ganun sana, yung may style and, excitement, pero may substance talaga. So, hindi yung soft pledge, hard pledge, mini soft pledge, yung mga ganyan. Hindi yan ubra talaga sa atin. Kawawa talagang Pilipinas. At the last thing I want to say, Ronald, here is, ang takot ko, magiging Pearl Harbor lang tayo ng mga Western powers. Ang takot sa atin, base lang, military. Pero hindi sila nag-invest dito. Sabi ko ang laki-laki ng mga bisita ni BBM, right and left, bumaba pa yung FDI natin. So, what's going on here? May kulang talaga, may problema talaga dito sa national economic strategy natin. Yes, tayo talaga si Hodo, kasi si Kwan, no? Pangalan ito? Indonesia. Sino? Si Jokowi. May style talaga. Nakita mo ba nung pumasok siya doon sa kanyang meeting de avance ba yun? O party congress? Nakamotorsiklo, di ba? Ang ganda, di ba? May style talaga. Pero tama, agree ako sa iyo na hindi naman natin kinakailangan mag-aspire na maging Singapore overnight. Di ba? Hindi naman tayo nag-aspire na maging Malaysia in 1 year, no? Etc. No? Kahit yung medyo malapit-lapit. Like, Thailand. Kahit malapit-lapit like Indonesia, no? Pero tingnan mo, ang Indonesia meron na silang fast train, 350 kilometers per hour, di ba? Meron na sila. Tayo yung MOU na fast train natin nasa na? Di ba? May MOU rin tayo, 2-3 fast train from China. Ano nangyari? Naging singaw, no? Naging singaw. Yung sa Indonesia na ngayon umaandar na. 350 kilometers per hour fast train, no? Anong bumili tayo ng Sinovac? Tayo yung mga una. Magkano natin binili yung Sinovac? In their millions, no? 3,000 pesos per vaccine. Magkano yung binili ng Indonesia yung Sinovac? Joint production sila, Ronald. Actually, 600 pesos. Joint production pa nga sila, di ba? Nag-joint production pa sila. Ngayon nga, bibili ka ng mga LG, ganun, mga brands made in Indonesia na. Bili ka ng mga factories ng mga BMW, ganun, Indonesia na. Bili ka ng Toyota ngayon, na kotse, Indonesia na lang. Hindi na nga Vietnam, Indonesia na eh. So parang, what the heck? Nasaan ang Pilipinas? Yung ating ecozone na dapat magtatayo ng industrial estate ang Korea, ayun, naglaho dahil nabito, no? Yung 400 hectares, 500 hectares na dapat industrial estate ng China sa Clark. Ano nangyari doon? Naglaho. Nawala, di ba? So, yun yung problema sa atin eh. Marami tayong MOU, marami tayong propaganda, na mismo yung mga leaders natin naniniwala, tapos naglalaho. Tapos malaman lang assessment what happened. Diba? Tapos ngayon, meron tayong tinatawag na F1 diplomacy. Diba? F1 diplomacy. Ako, alam mo, mas mabuti pa. Sabihin lang nila, may biyahe si Presidente Bongbong sa Singapore, may ganitong meeting. Tapos, after nung meeting, nandun na rin naman yung F1, manonood siya. Downtime, no? May paliwanag pa, maunawaan pa yan eh. Diba? Pagod na pagod yung tao, no? Pumunta doon sa mall, sigawan yung mga tao, yung mga OFW, diba? Yung pwede mo pang ipaliwanag yan eh. Pero yung isang napakalaking non-sequitur, no? Na kaya pumunta ron dahil marami siyang makakausap ng mga negosyante sa F1. Sip naman, diba? Sip naman, they're there to sign real agreements, diba? They're there to have fun! They're there to have fun! Lalong napapahamak yung presidente. Aminin na natin, no? Tao lang yan. Gusto rin niya mag-relax. At hilig niyan yung ganitong mga races, no? Yan, no? Parang si Richard, no? Pag-gold, no? Ganyan, no? So, hilig yan, no? Yan yung hilig, no? So, ibigay mo na sa presidente, no? Hindi naman yan laos na kulang sa pansin, KSP, sabi nga ni Robin Hood Padilla, hindi naman yan gano'n. Tapos na tayo sa episode na yan, Ronald, wag mo na ipalikan. Ibigay mo na sa kanya, yung downtown, no? Pag-relaxin mo na, hindi naman gano'n katagal yun, no? Gano'n mo na lang ipaliwanag, tapatin mo na yung tao, di ba?
Kesa yung sasabihin na, uy, pumunta sa F1, maraming kausap, maraming makiklinch na deals, no? Ay, Mark, talaga yun, Marami wala ko kasing talaga. importanteng tao na nanonood sa F1. Lord, di ba? Yung Sobrang ano tayo eh. Mabudol tayo, tapos binubudol din tayo. Di ba? Budul-budulan na oh, sa dulo. Sino yung... Kawawa talaga. Hindi nga eh. Like, kasi ako, Ronald, hindi naman sobrang ahead sa atin ng Indonesia, di ba? Hindi rin naman gano'n kasobrang ahead ng Vietnam just a few years ago. Mas mahirap pa nga sila sa atin. So, pag sinasabi ko yan, yung mga ganyang case, kaya kasi natin yan eh. Katapat natin eh. Parang basketball lang. Parang ano yan, China yan. Hindi ito Puerto Rico or Italy. Parang China yan sa basketball. Kaya natin talunin. If, paala na si Chot Reyes, sino bang coach natin ngayon? You get what I'm saying? Yun nga eh. Nasa sayo natin. halimbawa, in terms of foreign policy, Richard, no? Halimbawa, Indonesia, di ba? Oh, malapit sila sa China, malapit din sila sa US, malapit din sila sa Europe, di ba? Doon sa kwan. Pero, nagpapasabog yan ng mga Chinese fishing vessel pag pumapasok sa teritoryo nila, di ba? May minimum defensive capacity ang Indonesia kahit malayong-malayo sila sa navy ng China. Nagpapakita sila na kahit maliit kami, kaya namin depensahan yung aming teritoryo, di ba? Ano, Yun Ronald, yung sinasabi natin medyo, na minimum defensive alam capability. mo, Ronald, medyo swabe din si Jokowi because while pa Hmm. anti-US siya minsan kunyari ganun, hindi siya sumali sa BRICS kasi ayaw niya maging China dependent at gusto niya OECD, Oo. yung mga first Hmm. world country na democratic, no? Kasamang Korea, Japan. And bumibili siya ng F-15X fighters. Ito yung mga pinaka-advanced fighters ng Hmm. US na 4.5 generation. At hindi niya kinukuha yung Sukhoi 35 fighters from Russia. So, lalaro siya pero clear naglilin na siya sa US pero swabe yung ginagawa niya. Yung sa atin, hindi ko alam Hmm. talaga eh. Parang party, chill. Chill lang tayo dyan. Diba? Oo. Yung moment Oo. enlightenment, pero hindi naman sana yung fiesta style. May konting ano pa rin, may konting mga foundation, ganun. But the last thing I want to talk about ganito kasi Ronald, may oligarchs lahat ng mga Southeast Asian countries. So yung guy behind the VinFast, etong Vietnamese EV, I don't know, bad boy, ay isang oligarch by every definition, talagang Kremlin style oligarch. So ito yung version nila sa Vietnam. Ito yung literally someone was trained in Russia, got rich in Ukraine, and then came back to... And then in Indonesia, ang dami rin nila mga oligarchs, very similar to us. And yet, it looks like medyo their oligarchs can work with the leadership to move towards industrialization and development of national brands like VinFast. Kamusta naman sa Pilipinas? Because I would hazard to say some of our big conglomerates, siguro mga Aboitiz, Ayalas, tend to be more internationally oriented. At siguro gusto nila mag-level up, di ba? But what's going on here? Kulang ba sa leadership? Kulang ba sa incentive system? What's going on here? Kasi ang debate ngayon, sino masisisihin? Yung gobyerno, yung technocrats, yung oligarchs, lack of coordination, or sisisihin ng Amerika kasi third party, sabi ni Robin Hood. Ano ba talaga nangyari? Anong basa mo dito, Ronald? Siyempre, Richard, mas gusto ko yung magkaroon sana tayong man lang ng isang modernizing elite. Isang modernizing elite, no, na sila ay magpapayaman, pero bahagi ng kanilang vision is to develop the fundamentals of our country, to develop the safety nets, para may political stability. Hindi ka pa ulit-ulit ng mga political crisis, kudeta, etc. So naniniwala, may konti kang modernizing elite na yayaman pa rin sila, no? Pero, no, they have to give something back to the people. They have to give something back to the state, no, to society. Pero All the at the votes. same time, nagbuo sila ng social pact with civil society, no? Nagbuo sila ng social pact para ma-sustain yung ganyang klaseng for lack of a better term, a welfare system, 'di ba? Na may strong social protection at saka may strong rule of law, 'di ba? Yun yung nangyari halimbawa sa mga western democracies like Europe. Pero masyado na siguro ako nananaginip para isipin yan. So, atras ako ng konti, So, no? Oligarchs, go no? down. Oligarchs katulad sa Pilipinas, no? Na talagang carpetbaggers, rent-seeking, no?
oligarchs, no? Kailangan umakyat ng kaunti. Katulad halimbawa sa South Korea. Yung mga oligarchs nila, medyo dinisiplina ng Estado. Diba? O, itong mga Zaibatsu, kailangan naman sumunod sa isang government plan. No? Na may J-Ball, minimum. baka magalit sila Japan yung Oo, yung mga J-ball. May konting may konti na mga minimum protection, no? Meron namang konting benefits yung mga mamamayan at yung mga tao kung hindi magkakaroon din tayo ng cycle of political instability, di ba? Ito mga chaibol na ito, no? So, ang ginawa ng Estado, susunod kayo rito, kung hindi, magkakaroon kayo ng problema. Di ba? Yun ang sinabi ng chaibol. Kung hindi, tataasan namin ng taxes. Kung hindi, puputulin namin ng kuryente at saka tubig. Yung ganun ba, yung tinetrete ng gobyerno, itong mga oligarchs nila, para sumunod sa isang government plan na merong societal vision kahit papano. Hindi Diba? ba si May Kikong ganun yun? din kaunti. Hindi ba Meron din yun? kaunting ganun, yung Japan, no? Diba? Yung mga Zaibatsu na ito, nagkaroon sila ng Keiretsu noong 1960s, 70s na yung unions, yung civil society, yung gobyerno, no, yung mga political parties at yung big business, mag-unite naman tayo sa isang Keiretsu model. Hindi ko sinasabi na yan ay maganda o yan ay total success, pero merong social pact, social element, yung ganyang klaseng usapan para hindi naman umaalagwa yung mga oligarchs according to their terms only, no? Katulad sa atin. Sa atin kasi, ang target kasi ng mga oligarchs is to be absolute in terms of regulatory capture. Di ba? Yan yung habol nila eh. Magamit ang gobyerno in a rent-seeking framework, di ba? Para pakinabangan nila. Sila lang. Wala silang isosole. Wala silang ibibigay. Kaya nga natawa ako sa sinabi ng Secretary Jokno, huwag nating taasan ng income tax. No? Dahil itong nagke-create ng income ng mga Taipan ay sila yung pinakamahalaga sa lipunan. No? Sila yung pinakamahalaga. Ang taasan natin ay consumption tax, which is basically ordinary people. Diba? Yun yung tataasan natin. No? Kaya nagiging regressive yung ating taxation system. Dahil puro tayo indirect taxation, puro tayo consumption tax. Dinyasti pa yan ni Secretary Ben Jokno 2 months ago. Sabi niya, huwag natin taasan ang tax sa mga mayayaman na. No? Dahil sila yung nag-contribute sa lipunan natin na mas mahalaga. Diba? Yan naman yung maling framework. Kailangan naman i-scale up nila yung pag-contribute sa bansa. No? Na kung magpapatuloy yung ganyang rent seeking nila, patuloy tayo magkakaroon ng political crisis. Parehas tayo magkakaroon ng disruption, no? At patuloy mawawala yung ating comparative advantage. Halimbawa sa Vietnam, alam naman natin may corruption sa Vietnam. Pero natanggal yung isang presidente for corruption. 'Di ba? Natanggal, no? So, kailangan naman ng mga minimums. Kahit minimums wala tayo 'di ba? Parang yung corruption sa atin walang limit talagang walang mangyayari sa atin. So kailangan ng isang strong leader katulad ni Richard Heydarian na i-appoint ako as the National Security Advisor, no? Para gawin niyang mga i-disiplina yung mga mga oligarchs, no? I-disiplina yung mga kartel, no? Yan yung no? Handa ako magsakripisyo para sa isang strong leader, no? Kahit ako yung fall guy. Maganda yan, Ronald. Okay. Medyo mahaba yung linya. Gusto ko yan. Let the king enjoy his moment. Okay. No, I mean, Ronald, we have been talking about this for quite some time, no? Pero nung nakita ko yung BSP number na bumababa pa yung FDI, medyo parang, wait lang. Mukhang kailangan natin pag-usapan ng masinsinan nito kasi obviously something is not working. Napag-iwanan na talaga tayo, no? I mean, so Ronald, is there something that gives you hope that we can move towards that kind of national economic strategy na
medyo naman gumalaw-galaw naman tayo ng konti. May mga green shoots ba here and there? Or are there some people, okay, may sinabi ka na about Jokno, but are there other people, I don't know, Balisacan, whatever, who may be more reasonable about industrial policy, infrastructure development, para naman kahit paano umangat-angat ang Pilipinas? Kasi hindi talaga nag-work itong mga ginagawa ng mga technocrats natin. They're just balancing growth and inflation, mga basics lang. Pero hindi pa siya nag-upgrade to the next level, which is build national industries, build global brands, 5 to 10-year planning. Pati Indonesia na sabog na bansa, nagagawa na nila yan kumpara sa atin. So clearly something is lacking. I mean, do you think under Marcos Jr. we could move kind of in the right direction kahit paano in terms of economic national strategy? Under the present arrangement, present cabinet, I think there's still a lot to be desired. No? Kanina dumalo ako ng MAP assembly, no? First time akong dumalo ng Management Association of the Philippines. Akala ko magsasalita si Secretary Gibo Teodoro Hindi siya nakadalo dahil sa budget hearing, no? So, pero nakita ko ron nandun si Lilia de Lima, dating PEZA, no? Magaling 'yon, di ba? Nandun si Babe Simpson, dating DPWH, no? Kinongratulate ko siya. Sabi ko, mukhang cabinet secretary in waiting ka sa Department for Water, no? So, yan magagaling yan na pwede yang i-appoint. Tapos wala namang record of corruption yung mga yan. Tapos maganda yung kanyang tingin ko kung madadagdagan ng mga katulad nila yung gobyerno, tingin ko ay mas gaganda, no? Medyo magaling sana. Sa tingin mo ba si Balisacan mag-DA na lang siya? Do you think he should be the guy in the Department of Agriculture? Kasi of course yung food security malaking problema din yan. You cannot industrialize food security rin. Tingin ko pinafloat yung pangalan niya. Ang problema kasi ni Balisacan, tama, yung kanyang pinag-aralan is agri. Pero medyo hindi ko sigurado yung kanyang direct experience sa agriculture. Ang maganda ay isa pa yung walang record of corruption. Diba? Yun yung kan. Pero siyempre hindi lang naman dapat malinis Kailangan medyo malalim at malawak yung alam mo sa agriculture, no? Dahil at saka dapat matapang ka. Dahil nandiyan lahat ng sindikato. Kartel, mga import permits, nandiyan yung mga kartel, no? So, ipapa-ambush ka ng mga yan, no? Bago malugi. So, kailangan matapang ka rin, no? Kailangan na hindi lang malinis, hindi lang magaling, kailangan matapang din dahil bubunggo ka sa mga bastions of corruption. Bastions of a rent-seeking economy, no? Yun yung titirahin mo, no? Kaya yun yung Kaya medyo skeptical pa rin ako Dahil naghahanap ako ng mga policy formulation na tingin kong naiiba. Naghahanap ako ng mga tao na masusustain itong policy formulation na ito. Tapos ang nakikita ko ay itong Maharlika Investment Fund. No, na ngayon ay meron ng mahigit 100 billion. No, na hindi tinatanong ko nga 'yung sarili ko kanino ibinigay yung mahigit 100 billion? Parang wala pa namang board of directors. Wala pa namang treasurer in trust. So sino mahawak ng pera? No? Wala namang indicative plan kung saan yan i-invest. Hanggang ngayon, no? May narinig akong chismis na balak nilang mag-invest sa national grid, no? Balak nilang i-marginalize yung China do sa national grid. Yes. Maganda yan dahil may anti-China component at kumikita ang national grid, no? I-cut mo naman yung kita ng mga private at saka foreign companies diyan, no? Bigay mo naman sa bansa yung malaking bahagi ng kita ng national grid, no? Pero wala yan Walang indicative plan yung Maharlika Investment Fund. Tapos sabi pa ni Stella Kimbo, mangungutang tayo ng 2.7 trillion pesos para pondohan yung 5.6 trillion na national budget. So that's more than 40% ng ating national budget uutangin natin. No, yung ano yan? Anong klaseng yan? Anong klaseng fiscal management yan? Anong klaseng economic management yan? Kung more than 40% na yung national budget ay kukunin mo sa utang, no? Yun yung hindi ko maintindihan. Kaya nga, Ronald, doon ko nakikita bakit Richard, dapat bigyan naman nila ng kaunting coherence, kaunting rigor at mga tao na hawak nitong
pagpapatakbo ng gobyerno. Diba? Yeah. Yun lang yun naman yung aking hinahanap. So far, wala. Medyo kapos. No? Bibigyan ko sila ng benefit Kulang of the talaga doubt. sa atin, Ronald, no? Yung someone Bigyan naman ako who kami ng konting handles ni Richard. No? Bigyan naman tayo ng konting handles para next session natin dito, pupurihin naman natin. Ronald, yun nga yung sabi ko eh. Kaya nga nakikita ko na medyo skeptical ang tao doon sa mga quote-unquote matalino, may edukasyon, gano'n. Kasi either, tingnan mo naman si Stella, kamusta ang ginagawa sa Kongreso. Or, tingnan mo yung mga technocrats natin. Yung iba pa dyan, parang pinapraise pa yung mga oligarchs and all, as if naman may ginawa silang anything of global standard, anything like that. All these years na in power sila and all of the things that they enjoyed. So, kaya nakikita ko naging skeptical ang tao. Pero wag rin naman sana pa Mr. ROTC kagad yung solution. Sana naman combination. I think what we need is yung technocrat, operator, may pagkakunting populist, pero may national vision. Because guess what? That's what happened in Korea, in Taiwan, in Vietnam, and in... I mean, may pagkagano, may konting operator, may konting, politiko, may populist, pero may vision. Yun lang eh. I mean, yung hindi sasabihin sa atin, Richard, na ang solusyon ay ROTC. Yun lang. Baka yung ROTC pa may pangalan National Grid na yan. Regional Office for something like that. Thank you so much, Ronald. I'm sure itong issue na ito, balik-balikan natin, God willing, over time because yun nga eh, para sa akin, mahalagang human rights, mahalagang West Philippine Sea, etc. Pero mahalaga talaga yung national economic development natin. And to be honest, isa sa pinaka-frustration ko yan. So as much as I'm happy na medyo tama yung ginagawa natin sa West Philippine Sea, medyo hindi ganong kapatayan nangyari sa EJK, ganon. Of course, we still have problems with that. Pero sa national economic development, wala eh. Hanggang Formula 1 na lang nakikita ko. Elephant in the room. Yun nga eh. Yeah. Halimbawa, yung kalalabas lang ng survey ng Okta, tumaas from 43% to 50%, no? Yung poor families, yung self-rated poverty, no? Pero tumataas din yung approval sa mga congressmen at mayors. Parang hindi ko maintindihan. Tumataas ang tumataas din yung approval. Like, what's going on? Alam mo naman, napaka-dysfunctional ng ating lipunan eh, di ba? Hindi ba? Kung maghahanap ka ng logic, medyo baka mahirapan ka, no? Dun sa kwan. At saka isang survey firm lang 'yan, Okta, no? Yung SWS last year pa sinasabi na nila self-rated poverty is 51%, no? So hindi naman malayo, no? Dapat ikumpara mo sa ibang survey para makakuha ka ng mean, no? Dun sa kwan. Pero sa totoo 'yan, sabi mo, no? Bakit yung ibang sinasabi na popular o mataas ang approval rating ng Congress? Hello? Number 1 nga na senador sa binoto si Robin Padilla, di ba? Tapos na tayo sa episode na yan. Ako, Ronald lang, again, for me, the fact na pinag-uusapan na natin itong mga bagay na ito openly and mukhang may interest din ng tao sa mga ganitong diskusyon. At alam ko ibang vloggers nanonood din sa atin. I'm happy about that because honestly, 5-10 years ago, wala eh. West Philippine Sea. Who talks about West Philippine Sea? Or in this sense that we do 10 years ago. Or yung national economic development, puro mga economists sila ng kausap. No offense dun sa mga local economists na iba. Paulit-ulit lang naman sasabihin nila yung mga basics na obviously didn't get us forward. What we really need is yung malawak ang pag-iisip, comparative yung pag-iisip, na meet yung mga top investors around the world. I mean, hindi ako nag-iabang, but I meet from Wall Street all the way to industrial manufacturing people who ask about political risk, macro risk, etc. So, yung aking mga karanasan, narinig ko yung mga complaints sila at concerns nila. At dyan ako na-frustrate. Nakausap din natin mga advisors ni Jukowi, advisors dun sa Vietnam. So, that's where I come from, di ba? And yun nga like, again, I think just to end on this note, kasi yung isang episode namin with Leloy, para naman maselos ka rin, pinag-usapan natin yung issue ng corruption. Mahalagang issue ng corruption, but it's not the number one cause of our problem. May corruption din sa China, may corruption din sa Vietnam, pero umaangat pa rin sila eh. So I think one of our problems is that hanggang corruption na lang yung discussion, we're missing the bigger issue, which is national security, aggressive commercial diplomacy, etc. Efficient corruption as a last resort. Talagang hindi. So we need realistic conversation, hindi lang yung moral
morality talk na hindi naman relevant yan sa modern. Again, of course, Pero, morality and ethics, but hindi yan ang public policy. Public policy goes way beyond that. pero dapat, Richard, imbitahin natin yung mga kaibigan natin ng mga ekonomista. Tayo kasi nileloy, political tayo eh. I mean, of course, I mean, I interviewed also si Secretary Palasacan and mga other. But my point is, I want to hear different new ideas, no? I mean, and minsan hindi ko nasyado narinig. Hanggang ano lang, it's just rehash of the old debates. And what's interesting is that I get more interesting ideas from business-oriented people, from people abroad, no, na economists, but also do public policy, etc. So I don't know. For me, I'm open to this interdisciplinary discussion. Dahil yung pinag-uusapan kasi natin, no, economics for social goals. So definitely hindi lang ekonomista ang nakakaunawa nito, no? Social scientists, political scientists, even nuclear physicists. Oh, definitely. We need them. Kasi merong element ng physics ang economy. So sila gagawa ng mga algorithm and AI na magsisira sa atin. yeah. So, usapan yan, mahabang usapan ng AI. Next time na natin pag-usapan yan. Thank you very much, Secretary Llamas, for our very short episodes. lang natin. Baka sabihin na naman, 3 times a week tayo eh. Hindi nila alam, hinahati-hati ko lang yung isang Richard. Baka Richard na naman tawagin mo dun sa mga ibang host mo dyan. Baka magtatapos na naman sila sa atin. Thank you very much. Maraming salamat, Secretary Llamas. And anytime, Richard Brogan. No? God bless. R&R. Ronald and Richard. Salamat. Yung t-shirt natin, maganda pa tayo. Yeah, yung ganyan, yung gusto ko yung may buhaya. May buhaya, tapos may picture din. Merong cartoons na mukha mo, parang kay Joker Arroyo, di ba? Correct. Lagot pa, no? Yung gano'n, no? Diyan. Sa facts first ni Christian Esquerra, gawa tayo ng mga big tour versus crocodile. Doon naman ako tumutulog kay Richard, nung sinabi niya sa akin na bait-bait mo raw. No, nung nakasabay kayo sa booth, ang bait-bait mo raw. I beg to object. No? Hindi ko naniniwala dyan. That's it. Para sa bayan. Maraming salamat. God bless, Secretary. Have a great weekend.